Pakakasalan mo ba ako? Pakasalan mo siya. Pakasalan mo siya. Magmano ka sa akin ng 3 beses, at bibigyan kita ng 1,000 dolyar. Mas mabuti pa yan kaysa maghatid ng pagkain. Gawin mo ang sinasabi ko. Kung hindi, wawakasan ko ang trabaho mong paghahatid. Ito ang kapalit sa pagnanakaw mo sa lalaki ko. Leo. Jenna. Kaya kayong dalawa ay naglolokohan. Hindi ko kayo mapapatawad, kayong dalawang ahas. Hello. Ethan, natalo ako sa pastahan. Pwede bang samahan mo ako sa class reunion ngayong gabi? Ipadala mo sa akin ang address. Pupunta ako mamaya. Salamat. Kumusta? Ayos na lahat. Ipadala mo sa kanya. Kung gusto mong magsuot ng korona, dapat mong tiisin ang bigat nito. Tigil. Hoy Jenna, totoo hamon? Hamon, hamon, hamon. Sige, Hamon na nga. Magsaya tayong lahat ngayong araw. sige. Kanina, si Leo ay pumili ng hamon. Lumuhod siya sa isang tuhod para mag-propose sa kay Jenna. Kaya ngayon, kay Jenna naman ang turno. Para makita nating lahat kung ano ang hitsura ng ebis ni Leo. Ano sa tingin mo? Oo, oo, oo. Bawen, mali yan. Nasa grupo tayo, at maraming babaeng kaklase dito. Ano naman ang problema? Noong araw, ang ating si Leo, ang pogi ng eskwelahan. Ang katawan niya ay nagpapasabog ng mga babae sa kanyang paligid. Hindi naman siya nagrereklamo. Huwag kang magdabog, Jenna. Eksakto. Noong nasa eskwelahan pa, laging pangarap kong makita ang ebis ni Leo. Jenna, sige na Jenna, tingnan mo lang para sa amin. CJ, sige, titingnan ko para sa inyong lahat. Tumigil ka dyan. Sino ang umorder ng takeout? Paano na imbitahan? Ang malas na ito. Chulo, matanda ka na. Wala ka bang hiya? Hindi ka nga namin inimbita. Bakit ka nandito? Para ka lang langaw, hindi matanggal-tanggal. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag kang pumunta rito at magpahiya? Magpahiya. Sa mundong ito, may mas nakakahiyang bagay pa ba kaysa sayo, Leo, na lumuluhod para humalik ng paa? Natalo ako sa pustahan. Pagdating sa pagiging sipsip, walang makakapantay dito. Sayo, Chloe. Sayang naman, matapos ang lahat ng pagsipsip na yon. Tinapon pa rin akong parang basura. Ha ha ha. Nagpapanggap. Tingnan mo siya, nagrenta pa siya ng magarang damit ngayon, para lang magpakitang gilas. Oh, hindi mura ang bag na yan, di ba? Nagtataka ako kung sapat ba ang laki, para magkasya, ang lahat ng mga tirang ito, ha 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 ha. Sige na. Magkaklase pa rin naman tayo. Dapat, bigyan natin ng konting pahinga si Chloe. Oops, pasensya na. Nadulas ang kamay ko. Anong ginagawa mo? Nasira mo ang gown ng prinsesa. Anong prinsesa? Nagpapanggap lang yan. Lahat ng suot niya ay hindi kasing halaga ng alak na dala ni Jenna. Amoy pobre siya. Sinasabi ko sa'yo, Chloe, bakit hindi mo maintindihan? Ang lugar mo? Ilang taon na ang nakalipas mula nang graduate. Lahat tayo ay galing sa parehong paaralan. Paano ka pa rin natigil sa putik? Natigil ako. Sige, sabihin mo sa akin, ano ang itsura ng pagtatagumpay? Kung gusto mong matutong tumayo ng matatag, kailangan mo munang matutong lumuhod. Ganyan kakikita. Isang tunay na sugar daddy ay nandito mismo. Hindi mo ba nakikita? Ang payo ko sa'yo ay maging mas masunurin. Ang mumong natitira sa pagitan ng mga daliri ni Jenna na tumutulo ay makakabili sa'yo ng kotse. Ang basurang BMW mo. Lumuhad ka rin para dyan, di ba? Ikaw. Basurang BSFD ang dinidrive ko. Ano ang dinidrive mo? Ang dinidrive niya, electric ang dinidrive niya. Huwag mo nang banggitin ang scooter niya. Naalala mo ba ang huling reunion? Naghihintay ako sa red light. Nakita ko siyang itinutulak ang sirang scooter na yun. Hinabol niya ako ng isang buong block, nakikiusap na isakay pa uwi. Naririnig mo ba yan, Chlo? Ang mga taong kasama ko ay nagda-drive ng BSFD, Bentley, Porsche, para makasama ako.
Ikaw na may sirang 2 gulong mo, ano ang karapatan mo para makaupo kasama ko? Ang pagiging nandito niya ay nakakairita para sa lahat. Chloe, mas mabuti pa, mag-deliver ka na lang ng takeout. Baka makakuha ka pa ng dagdag na 2 piso. Tigilan mo ang paggulo dito. Hindi ka karapat-dapat. Rolls-Royce yan. Nakarating ako sa rules. Hindi pa rin sapat para sa'yo. Susmar Yosef, tama ba ang nakikita ko? Yan ay isang tunay na Rolls-Royce na susi ng kotse, pare. Ang mga lighter ngayon ay nagiging napaka-realistic na. Kahit ako, na nagtatrabaho sa isang dealership, ay halos hindi makita ang pagkakaiba. Bowen, Sige na, sige na, sige na. sindihan mo nga ako, bilis. Tingnan natin kung ang rolls na ito ay magdadala ng swerte. May mga nakatagong feature, ang bagay na ito. Magandang hapon po, Ginang. Napakamahal ng Rolls-Royce nyo. Pwede bang magmungkahi na iparada natin ito sa aming e-spot? Ayos lang po ba? Sige, ay parada mo. Madumi ang bag na ito. Kunin mo yung isang bag mula sa kotse. Agad po. Kukunin ko po, Ginang. Sus Maria Sep. Sus Maria Sep. Chloe. Talagang sa'yo yung Rolls? At Phantom pa. Mas mahal pa yan, kaysa sa Gilripito serya ni Jenna. Chloe, tumigil ka na sa pagpapanggap. Alam na alam ng bawat kaklase dito. Ang eksaktong kalagayan mo, ang upa niyan sa isang araw, ay halos katumbas ng isang buong linggo nang kita mo bilang tagapaghatid. Ang ibang tao, pakitang tao lang ang alam. Halos maawa na ako sa iyo. Sa totoo lang, paano mo natagalan ang nakakahabag na tagapaghatid na ito sa nakaraang 6 na taon? Kaya pala ayaw kang pakasalan ni Leo sa loob ng 6 na taon. Kung may pera kang ipagyabang, dapat unahin mong gumastos sa iyong itsura. Baka sakaling, hindi na nahiya si Leo na makita kasama ka. Sa dami ng oras mo, dapat unahin mong alalahanin ang sarili mo. Narinig ko. Naubos na ang mga bahay sa sales office ng Asul na Kalangitan. Hindi ba dapat naghahanap ka na ng trabaho? Kaya pala napakaalam ng isang tagapaghatid na tulad mo. Alam mo pa yon. Huwag mong alalahanin. Isang tawag lang ni Jenna. Nailipat na ako sa property department bilang manager. Sayang naman ang talento mo. Sa management, hindi ba? Dapat imongkahi ko sa Homeowners Association. Na magtrabaho ka bilang security guard sa lobby. Mas bagay sa iyo yun. Kalakalan mo. Isa ka lang hamak na nangungupahan. Anong karapatan mo? Para magmungkahi sa ho? Ako ay isang may-ari ng bahay sa Asul na Kalangitan. Kaya, may karapatan ba ako? Panaginip lang yan. Tumingin ka sa salamin at tingnan mo kung ano ka talaga. Susunod, sasabihin mo sa amin na ikaw ang malaking tao na bumili ng buong gusali kaninang hapon. Tama ka. Ako yun. Tama na yan. Alam mo ba kung magkano ang isang square foot sa Asul na Kalangitan? Kahit mag-deliver ka ng pagkain habang buhay. Hindi mo kayang bilhin ng isang banyo. Tigilan mo na ang kalokohan. Tama na. Bakit ka nag-aaksaya ng iyong hininga sa isang hamak na tulad niya? Ginagawa niya ang lahat ng palabas na ito ngayon para lang mabawi ka. May oras ka pang magsisi. Jenna, may pinagsisisihan ako. Pinagsisisihan kong hindi ko siya iniwan ng mas maaga. Wala kang ideya. Bawat sandaling kasama ko siya, nakakasuka. Ang pagtingin lang sa kanya, nahirapan akong halikan siya. Ikaw lang, ang nakakapagpasaya sa akin. Chloe, halos naaawa ako sa'yo. Ang lalaking pinakamahal mo ay lubos na nasusuklam sa'yo. Ito ang deal. Ngayon, kung magmamakaawa ka sa akin ng 3 beses, papayagan kong bigyan ka ni Leo ng isang mapagmahal na halik. Ano sa tingin mo? Chloe, hindi pa ba sapat ang kahihiyan mo? Umalis ka na, tapos na tayo. Leo, masyado kang mataas ang tingin sa sarili mo. Noong ikaw ay walang hiyay lumuhad at nag-propose sa kanya, nawala na ang karapatan mo na mapansin pa ako. Eh bakit ka nandito ngayon? Nangungupa ng mamahaling kotse, nagmamayabang na bumili ng bahay. Pumunta ako ngayon para pagsisihan mo. Akala mo mapapagsisihan ko yan sa pagsasalita mo lang?
Kawawa ka. Sabi mo bumili ka ng bahay, di ba? Nasaan ang titulo? Ipakita mo sa akin. Pagsisihan ko. Huwag kang magmadali. Nasa bag ko ang titulo. Darating na yan anumang oras. Ma'am, naiparada na po ang kotse ninyo. At ang bag ninyo. Sage, Flo. Ipakita mo sa amin ang kaya mo. Tingnan natin kung paano mo ako pagsisisihin. Ano ba to? Nagdala ka ng bungkos ng barya para ipagmayabang ang yaman mo? Ang ingay mo. Huwag mong sabihin puno ito ng papel sa kubeta. Siyempre naman. Kahit pahukayin niya ang tatay at nanay niya, wala sa libingan, at itali para maghatid ng takeout, wala pa rin siyang pambili ng bahay. Sa totoo lang, tigilan na natin ang pag-pressure sa kanya. Hindi naman namin siya pinipilit. Siya ang nagmamayabang. Hintayin na lang natin, at panoorin siyang magpahiya. Sige, ito ang usapan. Chlo, lumuhod ka ngayon din, at sabihing Chlo ay baboy ng 3 beses. Baka palayain ka namin. Huwag mong sabihin kaming mga dating kaklase mo ay hindi nagbigay sa iyo ng paraan. Kung gayon, ibibigay ko sa iyo ang pagkakataong iyon. May mga taong hindi alam ang lugar nila. Leo, ano ang gagawin natin? Kung gayon, huwag mo akong sisihin. Kung hindi ako magpigil. Chloe, ang lakas ng loob mong hamakin si Jenna ng ganyan. Patay ka. Kung gusto mong iligtas ang mukha niya, ikaw ang lumuhad at sumigaw. Tungkol sa pagluhod ko. Nakadepende iyon kung mayroon ka ng kakayahan. Chloe, tama na. Nagmamatigas ka pa sa ganitong pagkakataon. Sa tingin mo hindi ko alam kung sino ka. Kahapon lang ba kita nakilala? Maging matalino ka. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Kung hindi, kung kailangan kitang paluin, hindi maganda ang kalalabasan. Sino ang magluluhod? Ay hindi pa alam. Imposible yan. Isang hamak na manggagawa ka lang. Paano ka makakabili ng bahay sa asol na kalangitan? Ang King Villa. Patingin nga. Kalokohan. Nagtatrabaho ako sa bangko. Alam na alam ko. Ang laman ng account mo. Maliban sa ilang araw kada buwan na may sahod ka. Hindi ito lumalampas sa 2,000 piso. Paano ka makakabili ng napakaraming bahay? Tamang-tama. Ito ang card na ipinadala ng presidente ng bangko mo. Tingnan mo ang limitasyon ng card na ito para sa akin. Ito. Ang pinakamataas na black gold card. Walang limitasyon sa paggastos. Magagamit mo ito sa kahit ano. Sa bangko namin ngayon, ikaw ang nagdeposito ng mahigit 100 milyong piso. Ang phantom sa dealership namin. Hindi siya ang bumili, di ba? Walang duda. Sa titulo ng lupa na ito, ang floor plan at unit number ay tama lahat. Ito ang mga galing sa asol na kalangitan kaninang hapon. Ang mga na-liquidate. Lahat ng 23 unit na yon. Hindi pwedeng tama yan. Kilalang kilala ko si Clolu. Nang husto, huwag kayong magpaloko sa kanya. Siya yung klaseng tao na kung nakakuha siya ng dagdag na 180 piso sa isang delivery, magmamayabang sa akin tungkol doon. Kung may ganoon siyang pundasyon, hindi ba niya ipagmamalaki sa akin? Wala akong sinabi. Dahil hindi ka karapat-dapat. Ano naman kung may pera ka na ngayon? Alipin mo pa rin ako. Sa isang salita lang mula sa akin, babalik ka pa rin gumagapang. Naghihintay sa akin ng buong pagsisilbi. Sino ang nagbigay sa'yo ng tiwala, Leo? Sabi ko sa'yo, pumunta ako rito ngayon, para pagsisihan mo. Kung hindi sapat ang lahat ng ito, para pagsisihan mo. Sige, sabihin ko sa'yo ang huling bagay. Ang milyon-milyong sweldo mo, at ang vice president mong posisyon sa Zenith Industria, ay wala na. Dahil, ayaw ko nang makuha mo ang mga yun. Ayaw mong ibigay. Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Sino ako? Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon. Jenna. Itong si Clolu ay walang alam kung paano gumagana ang mundo. Kailangan nating turuan siya ng leksyon. Ang posisyon ni Leo bilang vice presidente ay ibinigay ko. Ano ang kinalaman niyan sa iyo, Chlolu? Higit pa rito, tingnan ninyong lahat sa titulo ng lupa na ito, ang pangalan ng may-ari ay talagang Chlolu. Tama. Hindi Chloe Lo. Si Yvonne Lo. Alam ko na. Isang hamak na tagapaghatid tulad niya. Paano niya kayang magkaroon ng bahay na ganito? Naloko talaga tayo niya. Sa susunod na gagawa ka ng peking card, pwede bang mag-effort ka naman kahit konti? Sa lahat ng taon ko sa negosyong ito, hindi pa ako nakakita ng supremong black gold card na nagsisimula sa 0. Hindi mo nga. Dahil hindi sapat ang rango mo. Ang lakas ng loob mong magsalita.
Alam mo ba talaga kung sino talaga si Yvonne Lu sa titulong ito? Siyempre alam ko. Wala kang alam. Kung alam mo talaga kung sino si Yvonne Lu, kahit bigyan kita ng tapang ng 1,000 lalaki, hindi mo magagawa na gamitin ang titulong nilagdaan ng chairwoman para magpanggap dito. Yvonne, Chloe. Isang letra lang ang pagkakaiba. At muntik na niyang lokohin, kaming lahat. Ang kapal talaga ng mukha mo. Hindi ka ba natatakot na malaman ito ni Ginang Lu? Putulin ka, at itapon sa ilog para pakainin ng mga isda. Paano kung ako ang Ginang Lu na tinutukoy mo? Chloe, grabe ka talaga sa pag-aarte. Alam mo ba talaga kung sino si Ginang Lu? Si Ginang Lu, sa loob ng 10 taon, ay itinatag ang Lu Grupo, isang imperyo sa komersyo. Hayaan mo ring sabihin ko sa iyo. Ang pinakamalaking shareholder sa likod ng pamilya namin, ang mga Zhao, ay ang Lu Grupo. Sa ngayon, sina Ginang Lu at Ginoong Cheng ay ipinakikilala ng tiyuhin kong si Simon Sun. At malapit ng maghapunan, kasama ang aking ama, si Gideon Zhao. Sa kanyang estado, si Gideon Zhao, ay hindi karapat-dapat na makaupo sa parehong mesa sa akin. Ginang Lu. Chloe, talagang ginastusan mo, ha? Inarkila mo lahat ng mga aktor na ito para lang magpalabas para sa iyo. At ngayon, sasabihin mo bang na siya ay si Ethan Cheng, Ginoong Cheng? Ano ang lakas ng loob mong banggitin ang pangalan ko? Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Lumuhod ka. CJ. Hoy, gwapo. Chloe, magkano ang binabayad niya sa iyo? Ako, si Jenna Zhao, dodoblehin ko. Saan ka ba nanggaling? Sa buong lungsod ng ilog, walang nangahas na magpaluhod sa aming Jenna, kailanman. Alam mo ba kung sino siya? Siya ang tagapagmana ng Zenith Industria, si Jenna Zhao. Ang tatay niya ay walang iba kundi ang chairman ng Zenith Industria, si Gideon Zhao. Itama mo ako kung mali ako. Ang Zenith Industria ay nasa ilalim ng Lu Grupo bilang subsidiary. May karapatan ba akong magdesisyon? Talagang mayroon. Ikaw ang may huling salita. Jenna, makinig ka sa akin at makinig kang mabuti. Simula ngayon, ang Zenith Industria ng pamilya mo ay tapos na sa lungsod ng ilog. Chloe, ang tagal mo nang nagpapanggap, hindi ka pa ba nagsasawa? Sa lahat ng pwedeng pagtularan, si Ginang Lu pa ang pinili mo. Kapag nalaman ito ni Ginoong Cheng, tingnan natin kung hindi kanya papatayin at ipapakain sa aso. Jenna, tumawag ka ng tao para paalisin ang mga ito at linisin ang lugar. Para hindi nila sirain ang ating class reunion. Huwag kang magmadali, gusto ko talagang makita kung ano pang mga trick ang mayroon ang mga mandarayang ito sa kanilang bulsa. Kaya pala si Gideon Zhao sa lungsod ng ilog ay hindi umasenso. Nagkaroon pala siya ng anak na tulad mo na walang paghuhusga. Ang mga araw ng pamilyang Zhao ay bilang na. Ano? Ano ang sinabi mo? Muling mong sabihin iyan? Kahit ikaw, kahit sa harapan mismo ng tatay mo, sasabihin ko pa rin. Ang mga araw ng pamilya mo ay bilang na. Sino ang may malaking bibig? Hindi ka ba natatakot? Nabawiin mo ang mga sinabi mo? Tay, anong ginagawa mo rito? Ginoong Cheng. Siya mismo ang nagpili ng hotel na ito. Naghihintay na si Ginoong Son sa pintuan. Maghintay ka lang. Magkasabay silang papasok. Dumaan lang ako para tingnan ka. Anong nangyayari dito? Wala yun. Dating kaklase lang yun. Tagapaghatid lang. Kumuha ng grupo ng mga artista para magpalabas, para magmukhang magaling siya. Anong kalokohan ito? Tingnan nga kita. Kung sino ka ba talaga? Na nagmamalaki. Ang kapal mo dito sa lungsod ng ilog. Sa sarili kong teritoryo. Ideklarang tapos na ang aming pamilya. Tay, sila yon. Isa sa kanila ay nagpapanggap na si Ginang Lu, at yung isa naman ay sumisigaw na siya si Ginoong Cheng. Anong katawa-tawang palabas? Ako, si Gideon Zhao. Kahit hindi ko pa nakikilala si Ginang Lu o si Ginoong Cheng. Pero imposibleng ang mga tulad ninyo ay makapanggaya sa kanila. Mga lalaki, opo, sir. Hilahin ninyo sila palabas, itapon ninyo sila sa kulungan, kasama ng Tibetan Mastiff na kakabili ko lang. At ikulong silang magkasama. Gusto mo talagang umarte, ha? Papaglaruan ko kayo ng totohanan. Ang kapal mo. Kapal. Dito sa lungsod ng ilog. May bagay bang hindi ko kayang gawin? Ako si Gideon Zhao? Dakpin ninyo sila. Patumbahin sila. Ginagawa ko na. Sandali lang, Dad. May ideya ako. Dating kaklase naman tayo. Bakit hindi natin? Ako muna ang magpakita ng magandang pakikitungo. Bago natin asikasuhin sila. Heto, Bawen.
Chloe, noong huling reunion ng klase, may mga natira, at ikaw ang nag-impake. Ay, sakto ang timing, malaki rin pala ang bag mo. Iayos namin lahat para sa'yo. Mga nilagang ulam, puno iyan ng calcium. Lagyan mo pa siya, kain na. Ngayong pagkakataon, iayos namin lahat para iwi mo. Ay, ang bigat naman nito. Dagdagan ko ng dekalidad na alak. Para matanggal ang sebo. Heto. Ano ng problema? Kulang pa ba para sa iyo? May abalon at lobster dito. Hindi ba sapat na iyan para sa iyo? CJ, kainin mo dito sa harapan namin at patuloy naming lalagyan. Ano sa tingin mo? Ito ay pagitan niya at ko. Ako ang bahala. Sige. Huwag mo akong biguin. Ano na naman ang problema? Nagkaroon ka na ba ng malay? Alam mo ba, ang agwat sa pagitan ng tao at aso ay nakasaad mula pa nang ipanganak sila. Hindi naman parang pagkakaroon ng ilang peking card o pag-upa ng mamahaling kotse ang makakapagpantay sa pagkakaiba. Tama ka talaga. Hindi ko yun naintindihan dati. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Ano ng problema? Nagsisisi ka na ba ngayon? Sayang naman, kahit gaano ka pa makiusap at magmakaawa sa harap ko ngayon, hindi ko ibibigay sa iyo ang pagkakataong iyon. Chloe, ikaw ang may gusto nito. Dapat matagal mo nang alam ang lugar mo. Sinabi ko na sa iyo dati, iba ang mundo namin. Tigilan mo ang pagpipilit na sumali. Kumain ka na, ngayon din. Kainin mo na lang. Kain. 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 Sige. Ikaw ang kumain. Chloe, papatayin kita. Anong hinihintay mo? Gawin mo na. Teka, sandali. Ang tigas ng lalaking ito. Siya ang pinakamagaling na tauhan ng mga Zhao. Ginoong Cheng, lumampas na sa hangganan ang mga Zhao. Sila mismo ang gumuhit ng kanilang libingan. Nasa sa inyo na po ang desisyon. Basta sabihin mo lang. Ikaw ang magdedesisyon kung ano ang mangyayari sa mga langgam na ito. Tapos na ang mga Zhao. Sabi ko sa'yo, alisin ko ang Zenith Industria sa mapa ng lungsod ng ilog. Chloe, tigilan mo yan. Nilampasan mo ang mga Zhao. Gigibain kita sa lungsod ng ilog. Tama, ako. Bilang chairman ng Zenith Industria, ay nagbibigay ng utos na pumatay sa iyo sa lungsod ng ilog. Kung ngayong araw, magawa mong umalis dito ng buhay, kukunin ko ang apelyido mo. Hindi ako interesadong maging lola sa tuhod mo. Hindi ka na makakabangon pa. Isang tawag lang ang kailangan. Mayabang. Mayabang, sa tingin mo? Makikita mo sa loob ng 5 minuto. Patay na kayong naglalakad, at may lakas ka pa ng loob na sumagot, alam ng lahat, ang impluensya ng mga Zhao ay kumakalat sa buong lungsod ng ilog. Hindi mo kayang isipin. Kung alam mo ang ikabubuti mo, lumuhod ka at magmakaawa. Baka kung magiging mapagbigay si Jenna, hahayaan kanyang mabuhay. Eksakto, akala mo kaya mong pabagsakin ang mga Zhao. Panaginip lang yan. Ang Zenith Industria ay wala ng dahilan para umiral pa. Talagang hindi ka susuko hanggat nasa bingit ka na ng kamatayan. Ang aming pamilyang Zhao ay may napakalaking kapangyarihan sa lungsod ng ilog. Sinusuportahan kami ng makapangyarihang Lo grupo mismo. Kayong dalawa, saka ay nahinayang palabas na ito. Sawa na ako. Ang utos na pumatay ay nagkakabisa na ngayon. Makinig kang mabuti. Ganito ka mamamatay. Ginoong Zhao, may malaking problema tayo. Tapos na tayo. Paano nangyari yon bigla na lang? Ginoong Zhao, bigla na lang binawi ng Lo grupo ang pondo nila. Tuluyan nang natigil ang daloy ng pera natin. Tumawag din ang 3 pangunahing partner natin. Humihingi ng paliwanag. Ito ay... Hello. Ito si Gideon Zhao. Ginoong Wang, pag-usapan natin ito. Hindi nyo pwedeng putulin ang supply namin. Oo. Sa hinaharap, pwede tayong... Hello. Impossible. Ikaw ay isang malaking chairman at natatakot ka ng todo sa kanila? Ano ba? Ano ba talaga ang nangyayari dito? Kaya sa wakas na pagtanto mong mali ka, huli na para doon. Pakiusap, nagmamakaawa ako, kahabagan ninyo ang mga Zhao. Ako ay isang tagapaghatid lang. Baka hindi ako karapat-dapat para doon. Tatay, bakit ka lumuluhod sa kanila? Tumayo ka. Ngayon na. Ikaw ang may gawa ng lahat ng ito. Lumuhad ka, ngayon din. Lumuhod ka para kay Chloe. Bulag ka ba? Ginang Lo, ay hindi basta-basta lang.
Ginang Lu, pakiusap, magkaklase tayo. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Palalayasin kita. Inalipusta mo ako, pinaluhod mo ako, inagaw mo ang lalaking mahal ko, at pinakain mo ako ng mga tirang pagkain mo. Sabihin mo sa akin, paano kita palalayasin? Siya ang may gawa ng lahat. Hinimok niya ako. Kasalanan niya ang lahat. Wala akong kinalaman dyan. Kalokohan, ikaw ang nanukso sa akin. Chloe, maniwala ka sa akin. Ikaw pa rin, ang minamahal ko. Nakakasuka ka. Pasibakin mo siya mula sa gusaling ito. At kalimutan na natin ang lahat. Hoy, sandali. Pang-apat na palapag na ito. Kung tumalon siya, patay siya. Binigyan na kita ng pagkakataon. Ginang Lu, Ginoong Cheng, tingnan ninyo. Paano kung ganito? Sampilan mo na lang siya ng ilang beses, para maibsan ang galit mo. Hindi, ako na ang gagawa para sa'yo. Titigil lang ako kapag nasatisfy ka na. Tatay, ako ang iyong sariling anak na babae. Ikaw ang may gawa ng lahat ng ito, hindi kita palalampasin. Ginoong Son, sagipin mo ako. Simonson, wala kang pakialam dito. Umalis ka. Ginoong Cheng, pakiusap, kumalma ka. Jenna, kilala ko siya mula pa noong bata siya. Sa totoo lang, hindi naman siya masamang tao. Hindi kaya ito ay isang malaking pagkakamali lang. Simonson, ang lakas ng loob mo. Nagawa nila ang Ginang Lu. At naglakas ka pa ng loob na ipagtanggol siya? Simonson, isa sa 10 founding member ng Lu Grupo. Ang lalaking namumuno sa kalahati ng lungsod ng Ilog. Gagalangin mo ba talaga siya ng ganoong klaseng respeto? Ginang Lu, ilang taon na akong naglilingkod sa kumpanyang ito. Pakiusap, bigyan mo na lang siya ng isa pang pagkakataon. Simonson, linawin natin ang isang bagay. Ang Lu Grupo ang gumawa sa iyo, kaya nga umiiral ka. Simonson, hindi dahil sa iyo, Simonson, na umiiral ang Lu Grupo. Walang makakapagbago ng desisyon ko. Ang malas talaga. Kayo talaga ang may kasalanan. Naiinis kayo kay Ginang Lu. Ngayon, wala na tayong pagkakataon para makalapit sa kanya. Totoo, ang malas talaga. Ginoong Son, pakiusap, kailangan ninyong tulungan ang pamilya namin. Ano pa ang hinihintay nyo? Naiinis kayo kay Ginang Lu. Wala talaga akong magagawa. Hindi ko talaga maintindihan. Hindi nga siya makakapagkolehiyo. Kung walang tulong pinansyal, paano siya biglang naging Ginang Lu? Imposible talaga. Alam ko talaga kung anong klaseng tao si Ginang Lu. Kilalang kilala ko siya. Isang kawawang simplang siya, na 6 na taong naging tagapaghatid. Anong pinagsasabi mo? Si Chloe Lu? Sigurado ka ba talaga? Siguradong sigurado. Hoy, Vice Presidente Wang, nakita ko si Ginang Lu sa lungsod ng Ilog. Patay na si Ginang Lu. Ang pinag-uusapan mo ay isang mandaraya. Patay na? Kaya mula ngayon, ang Lu Grupo ay dapat nasa ilalim ng ating kontrol, tama ba? Ginagamit ni Ethan Cheng ang mandarayang iyon para pagtakpan siya ngayon. Simon, may lakas ka bang magpaputok ng unang baril? May lakas ako. Jenna, kung lalabanan ka ni Chloe Lu, sisiguraduhin nating magbabayad siya. Talaga? Namumuhunan ako ngayon sa Zenith Industria. Ikaw ang magiging tagapangulo. Agawin ang proyektong Core Valley Energia mula sa kanya. Core Valley Energia, iyon yung laging nasa balita. Lakad ng may kumpiyansa. Nakayuko ka ng ganyan. Hindi ka mukhang chairwoman ng board. Tumuwid ka. Ulit. Kung gusto mo pang, bumalik sa pagiging tagapaghatid. Hindi mo kailangan gawin ito. Bukod sa pananakot sa akin, may iba ka pang diskarte. Ginoong Cheng. Ginoong Cheng. Sekretarya Fang, kailan ka naging ganito kapusong? Pasensya na, Ginoong Cheng. Kailangan kong sabihin sa'yo, kaagad. Magpatuloy ka. Naagaw ang proyekto ng Core Valley Energia, diretsyo mula sa ilalim ng ating ilong. Galing sa Zenith Industria. Zenith Industria, hindi ba dapat sila'y bagsak na kahapon? Saan nila nakuha ang pera? Akala nila basta-basta na lang. Lulunin ng Core Valley Energia. Ang tagapangulo ng Zenith Industria, ngayon ay si Jenna Zhao. Mula nang mapasa kamay ni Jenna, malalaking pondo, ang dumagsa sa Zenith Industria. Ginoong Cheng, ito ay isang planadong pagsalakay sa korporasyon. Kung gayon, siguradong si Simonson ang nasa likod nito. Si Jenna lamang ay hindi maglalakas loob na kalabanin ang Lu Grupo. Ginoong Cheng, Ginang Lu,
Kailangan niyong gumawa ng paraan. Ang mga tagapamahala ng sangay ay nangangailangang makita si Ginang Lu. Bago ako pumunta rito, patuloy na tumutunog ang telepono ko. Mga maliliit na manlalaro lang sila. Sekretarya Fang, sabihin mo sa kanila kung gusto nilang makita si Ginang Lu. Pumunta sila sa lungsod ng ilog at harapin ako ng personal. Makinig kayo. Ang galing ng palabas. Ako ang hinahanap nila. Kaya ako na ang haharap sa kanila. Sa kasalukuyan mong kakayahan, hindi mo kayang hawakan ng sitwasyong ganito. Dito ka lang, huwag kang aalis. Nakasalalay ang kinabukasan ng Lu grupo. Hindi ko kayang magsugal, at ayaw kong gawin yon. Huwag kang mag-alala, Ethan. Hindi na ako ang dating Chloe. Magtiwala ka sa akin. Tara na. Sumama ka sa akin. Magkasama tayong humarap sa kanila. Ginoong Chen, ikaw lang ang makakausap sa Ginang Lu. Susunod kami sa'yo. 3 taon na rin akong hindi nakikita ang Ginang Lu. Nitong mga nakaraang araw, si Ethan na ang humahawak ng mga pulong. Tinatawag namin siyang Ginoong Cheng. At akala niya talaga, sa kanya ang Lu grupo. Alam kong may mali. Alalahanin niyo kung sino ang Ginang Lu. Isa siyang henyo sa negosyo. Paano siya, sa isang bagay na napakahalaga sa grupo, magkakamali? Nakuha ng iba ang proyekto sa Core Valley. Si Ethan ang dapat managot. Ginoong Chen, ano na ang gagawin natin? Lahat ng malalaking partner natin sa baba ay nag-aaway-away para bawiin ang kanilang puhunan. Ang may gawa ng gulo, siya ang maglilinis. Malaki ang nawala sa atin ngayon. Kung hindi magpapaliwanag si Ethan. Hindi ako aalis. Pero siya naman, ang asawa ng Ginang Lu. Kung masyado nating ipipilit, paano kung kami naman ang kalabanin niya? Sino ang matatakot kung kami ang kalabanin niya? Kung maglalakas loob siyang gumawa ng gulo, papapuntahin ko ang mga direktor sa baba, dito sa itaas. Tingnan natin kung ano ang sasabihin ni Ethan. Subukan mong papuntahin sila dito. Mag-usap tayo. Sige, magsasalita ako. Ang deal sa Core Valley Enerhiya, halos tapos na. Dahil lang sa'yo, na pinagbawalan ng Zenith Industriya. Nagalit sila, kaya kinuha nila ang proyekto, at binalikan tayo ng malakas. Wala kang alam sa risk assessment. Wala kang alam sa pagpapatakbo ng negosyo. Ikaw, Wala kang karapatan dito sa kumpanya. Tinatanong mo ako? Dylan, di ba? Alagad ni Julian, di ba? Anong gusto mo? Alam ko kung ano ang ginagawa mo. Tigilan mo yan. Sige, patayin mo ako. Sasabihin ko pa rin ang dapat kong sabihin. Gusto kong makita si Ginang Lu. Gusto naming makita si Ginang Lu. Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Hindi ka karapat-dapat makita si Ginang Lu. gusto namin si Ginang Lu. Gusto namin si Ginang Lu. Ginang Lu, Sekretarya Fang. Sekretarya Fang, gumawa ka ng listahan ng lahat ng gustong makita si Ginang Lu. Ako na ang bahala sa kanila pagkatapos nito. Opo, sir. Akala mo matatakot ako? Pinakamalala, aalis ako. Pero kung lahat ng direktor sa baba ay aakyat dito, ang Lu grupo ay tapos na. Sige nga. Sino ang gustong makita ako? Ginang Lu, hindi dapat nandito kayo. Ang kalusugan ninyo ang pinakamahalaga. Sa asawa ko, kayo'y nagsisigawan. Ikaw, di ba? Akala nyo patay na ako, kaya nag-aalsa kayong lahat. Ginang Lu, pinag-uusapan lang namin ang mga katotohanan. Malaking pagkakamali ang nagawa ng grupo. May dapat managot. Sean Lee, pinuno ng sangay ng gitnang dagat. Noong nakaraang taon, namuhunan siya sa isang proyektong alak na pang-internasyonal, at nawalan ng 10 milyong piso. Hanggang ngayon, ang perang iyon, hindi pa nababayaran sa kumpanya. Ken Zhou, pinuno ng sangay ng Timog Kanluran. Noong 2018, namuhunan siya sa isang internet celebrity. Sumabog sa kanyang mukha. Nawalan ang grupo ng 5 milyong piso. At ikaw, Ginoong Chen, ikaw ang pinakamagaling, ha? Simula noong nakaraang taon, bawat isang pamumuhunan ay palugi, at may isang halaga ng pera na nawawala. Ang grupo lang ang samalo para sa iyo, sa halagang 10 milyong piso. Ginang Lu, Nasaan ang pera? At tungkol naman sa inyo, kailangan bang isa-isahin ko ang inyong mga account? mali yan, Ginang Lu. Hindi ganyan ang sistema. Ang perang nawala sa amin. Para sa kumpanya ay parang patak ng ulan sa dagat. Pero ibang usapan ng proyekto ng Core Valley Enerhiya. Maliban kung maayos ito, mababaw nito ang buong kumpanya. At kapag nangyari iyon,
Ang Lu Grupo ay babagsak kasama nating lahat. Ang kapal ng mukha mo, ang desisyon kung paano haharapin ito, ay nasa Ginang Lu. Anong karapatan mo para humusga sa kanya? Sa akin, si Ivan Lu, na nandito. Hindi mababaon ang Lu Grupo. Inaanunsyo ko. Natataasan natin ang ating puhunan. Ginang Lu, Mag-i-invest ka pa rin? Ikaw. Ang kapal ng mukha mo. Sekretarya Fang, kunin mo ang mga file sa aking lamesa, at ipakita mo kay Ginoong Chen. At ipatingin din, sa mga manager mula sa mga sangay. opo. Bawat isa sa mga ito, ay proyektong tinanggihan nila, sa mga nakaraang taon. Garantisadong malulugi ang mga proyektong ito. Ano ba ang ginagawa mo? Siyempre, doble kayod ako. Kailangan mong magtiwala sa akin. Sekretarya Fang, kunin mo ang company seal. Opo. Ginang Lu, hindi ito laro. Pinalalala mo lang ang sitwasyon ng kumpanya. Gusto mo bang isadsad tayong lahat? Ginoong Cheng, magsalita ka naman. Hahayaan mo lang na magwala si Ginang Lu? Ginang Lu. Ang mga proyektong ito ay walang iba kundi walang kwentang basura. Tinanggihan ang mga ito. Matapos pag-usapan at pagkasunduan ng lahat ng manager. Ang mga proyekto ba ang basura? O takot kayong patunayang, kayo ang tunay na walang kwenta? Ginoong Cheng, kausapin mo naman siya, pakiusap. Nauuna si Ginang Lu. Ang aking autoridad ay galing sa kanya. Kaya sumusunod ako sa kanya. Ngunit kayong mga ito, nag-aalsa ba kayo? Saan ba tayo mag-uumpisa? Ginang Lu, kapag pinakawalan mo na ang palaso, wala nang atrasan. Nakatitiyak ka ba dito? Para sa mga proyektong ito na may selyo ng opisyal, pinalalaki natin ang puhunan sa lahat ng ito. Simula sa 2 milyong piso, walang takip, sa loob ng 1 buwan. Magdudulot ito sa atin ng malaking kita. Wala akong nakikitang kita. Ang nakikita ko ay nagsusugal ka sa grupo. Ang mga pangyayari ngayong araw ay iaulat ko ng totoo sa lupon. Ginoong Chen. Tama na ang usapan. Ano pa ang saysay ng pagtatrabaho? Para sa isang kumpanyang tulad nito, aalis na ako. Tapos na ako. Aalis na rin ako. Sino mang gustong magbitiw, gawin na ninyo ang inyong ulat ngayon. Aaprobahan ko ang mga iyon sa lugar na ito. Maghihintay pa tayo ng 1 buwan. Saka natin makikita kung paano magpapaliwanag ang isang tax seal sa grupo. Sa grupo. Dapat mong isipin kung paano mo sasagutin sa akin. Sa loob ng 1 buwan. Tumigil ka dyan. Sinabi ko bang pwede kang umalis? Humingi ka ng tawad kay Ginoong Cheng. Ngayon din. Ginang Lu, lampas ka na. Humingi ka ng tawad sa aking asawa. Ngayon din. Kung hindi, wala sa inyo ang makakaalis sa kwartong ito ngayong araw. Paumanhin. Lakasan mo. Paumanhin. Chloe, ano ba ang nangyayari? Bago mo ginawa ang lahat ng ito, bakit hindi mo muna ako kinausap? Kung kailangan nating pag-usapan ang bawat paraan para kumita, huli na tayo sa biyahe. Ano ba ang alam mo? Alam mo ba kung gaano katagal na nakatenga ang mga proyektong ito? Mga 5 o 6 na taon. Magtiwala ka lang sa akin dito. Sekretarya Fang, ano ang nangyayari? Ginoong Cheng, pakiusap kumalma ka muna. Si Ginang Lu ay sinusubukan lang tulungan ka. Tiyak na hindi niya sinasadya na magalit ka. Sekretarya Fang, gusto kong bantayan mong mabuti ang mga proyektong ito. Hindi sapat ang 2 milyong piso, dagdagan mo ng 5 milyong piso. Opo, sir. At saka, tawagan mo si Ginoong Leo sa Core Valley Enerhiya. Sabihin mo sa kanya na personal siyang makikipagkita kay Ginang Lu mamayang gabi. Nauunawaan. Kevin Leo. Siya ang may kontrol sa mga pangunahing proyektong teknolohiya sa Core Valley Enerhiya. Gusto mong sumunod ako sa'yo? Sige. Pumunta ka at bilhin mo para sa akin ang teknolohiyang iyon. Para sa akin. May lakas ka ba ng loob? At bakit naman wala? Bago pumanaw ang iyong kapatid na babae, publiko siyang inalipusta niya sa isang handaan. Nagtapos ito sa pagputol natin ng ugnayan. Kung gayon, tiyak na pupunta ako. Ginoong Liu, deal. Babayaran ko ng 2 milyong piso ang iyong core technology.
Kung magtutulungan tayo, walang sinuman sa buong lungsod ng ilog ang makakatapat sa ating dalawa. Isang tanong lang. Ang pagharap sa Lugrupo, ano ba talaga ang tsansa natin? Sa pagkakaalam ko, hindi ba't ang Zenith Industria ay subsidiary lang ng Lugrupo? Ang Lugrupo ngayon ay naghihingalo na. Sa totoo lang, ang chairwoman ng Lugrupo, si Yvonne Lu ay patay na. Si Ethan Cheng ay kumuha ng isang mandaraya at akala niya makakabangon sila. Bakit hindi mo sila tanungin? Kung ano ang akala nilang panlaban nila sa akin? Patay na si Yvonne. Timplahan mo ng alak. Waiter. Sabi ko timplahan mo ng alak. Ang lalaking nakasakay sa tagumpay ng isang babae. Ano ba ang gusto mong patunayan? Sino ka ba? Humihingi ka ng tawad sa asawa ko, ngayon din. Paumanhin, Ginoong Cheng. Lakasan mo. Paumanhin, Ginoong Cheng. Huwag kang magmadali. Chilo, ang lakas ng loob mong humarap. Slow. Ikaw ang mandaraya. Nandito ako para bilhin ang teknolohiya mo. Nagdadala ako ng pera. Ganito ba ang pagtrato sa iyong sugar daddy? Yee. Kaya ito pala ang mandarayang pinalaki mo. Walang modo talaga. Ginoong Leo. Sabihin mo lang ang presyo, Ginoong Leo. Ano ang kailangan para ibenta sa amin ang teknolohiya? Noong araw, ang hiling ko lang ay painumin mo ako. Pinapaluhod ako ni Yvonne. Ginawa akong katatawanan sa buong lungsod ng ilog. Ngayon, susuyuan mo na lang ako. At gusto mo ang teknolohiya ko. Hindi na kailangan. Balikan ang nakaraan. Ginoong Cheng, ang pagdadala nitong mandaraya dito, hindi makaluloko sa sinuman. Kung maisasagawa ang kasunduang ito, ay nakasalalay lamang sa kung paano mo gagamitin ang iyong mga baraha. Alam ng isang matalinong tao kung kailan dapat yumuko at kung kailan dapat manindigan. Sa ngayon, lumuhod ka at humingi ng tawad kay Ginoong Liu. Baka sakaling pag-usapan natin ito. Ano, ni hindi mo pa nga magawa yon? At gusto mo pang makipagnegosyo sa akin? Kung wala ang teknolohiya ko, iyong Lugrupo ay tiyak na magwawakas. Luluhod sa isang tulad mo. Mas gugustuhin ko pang mamalamos sa kalye. Masyado kang padalos-dalos. Ikaw. Ikaw ang nagpilit sa akin, Jenna. Pirmahan na natin ang kasunduan ngayon din. Anong ginagawa niyo dyan? Kunin niyo ang seguridad. Ngayong araw, wala sa inyo ang makakaalis. Kung ang teknolohiyang ito ay hindi mapapa sa atin, ang Core Valley teknolohiya ay maaalis sa listahan. Sinong nagsabing aalisin sa listahan? Ang aking Core Valley teknolohiya. Tatay, sinubukan nilang nakawin ang teknolohiya natin at nabigo. At hinampas niya ako. Hinahampas mo ang anak ko? Binibini. Sumusobra ka na. Sumusobra. 7 taon na ang nakalipas. Sa opisina ng Associate Professor sa Universidad ng Chengcheng. Bakit hindi mo sinabing sumusobra na ako noon? Ikaw. Ikaw ay Vincent. Ang estudyante mo ay naging napakalaking tulong. Ang panukala sa pagpopondo na ginawa niya. Alam mo ba kung magkano ang naipon niya? 5 milyong piso. Nako. Siya ay naging tunay na tagapagligtas para sa pamilya ko. Sa palagay mo ba ay maaari mo siyang ipahiram? Hayaan mo akong kunin siya. Tungkol naman sa sweldo. 2 milyong piso sa 1 taon para magsimula. Ngunit iyon ay nakasalalay lamang sa kanya. Tito Leo, pinahahalagahan ko ang alok, talaga. Sa totoo lang, kakatanggihan ko lang ng isang alok mula sa pinakamalaking konsorsyo sa mundo. Ah, ganoon ba? Mukhang nauna ako sa sarili ko. Kung gayon, sabihin na nating si Tito Leo ay may malaking utang na loob sa'yo kung kailangan mo man ng anuman mula sa pamilya ko. Sabihin mo lang. Ikaw ay si Chloe Lo? Tatay, ikaw, paano mo nakilala ang mandarayang ito? Isang tunay na pasaway ka? Lumuhad ka ngayon. Lumuhad. Tatay, nababaliw ka ba?
Gusto mo akong lumuhod sa kanya? Ang kapal mo talaga. Kung hindi dahil kay Ginang Lo noon. Sa isang panukala sa pagpopondo lamang. At nakakuha ko ng 5 milyong piso. Ang aming pamilyang Leo. Ay nawasak na sana 7 taon na ang nakalilipas. Ng aming mga karibal. At nilamon ng walang bakas. Iyan, imposible yan. Isang walang kwentang tagapaghatid lang siya. Saan niya nakuha ang ganoong impluensya? Tumahimik ka. Chloe. Ako, si Tito Leo. Ay nabigo bilang isang ama. Alam ko. Na lahat ng mayroon ng aming pamilyang Leo. Ay utang namin sa iyo. Ngayon. Ibibigay ko sa iyo ang kaiyahiyang anak na ito. Gawin mo sa kanya ang anumang gusto mo. Dahil sa respeto sa pagkakaibigan mo sa aking guro, maaari kong palampasin ang ilang bagay. Pero ininsulto niya ang aking asawa. Ang bagay na iyon. Iyan ang dapat nating pag-usapan. Ano? Tinatawag mo akong kapalmukha. Ikaw talagang kaiyahiyang anak? Kapal mukha. Tatay, tumigil ka sa paghampas sa akin, tatay. Tatay, pasensya na. Pasensya na. Ikaw, kaiyahiyang anak? Talagang walang kwenta. Tatay, tigilan mo na ako, tatay. Tatay, nagkamali ako. Nagkamali ako. Ginang Lu. Ginang Lu, nagkamali ako. Ikaw, pakiusap pakawalan mo na ako. Nasa kay Ginoong Cheng iyan. Kung papayag siya o hindi. Ginoong. Ginoong Cheng. Pakiusap maawa ka sa akin. Nagkamali ako, karapat dapat akong mamatay. Ikaw, pakiusap pakawalan mo ako. Huwag mo akong dudumihin. Bilasan mo at pirmahan ang kontrata. Wala akong oras na sayangin sa inyo. Salamat, Ginoong Cheng. Salamat, Ginang Lu. Umalis ka na ngayon din. Kunin mo ang kontrata para kay Ginang Lo. Opo, Bilasan mo. Chloe. Hindi ko alam na ganito ka pala kagaling. Nahijitin mo pa ang kapatid mo. Talagang 2 magaling na anak na babae ang pamilya Lo. Bakit nandito ka pa? Mabuti nga sa'yo ngayon. Huwag mong isiping hindi ko alam ang ginagawa mo. Nag-invest ka ng walang pakundangan itong huli. Mahigit 100 milyong piso na ang nailagay mo dyan. Ang Lu Grupo sa kasalukuyan ay isang hungkag na lamang. Sa susunod na bumalik ako, bibilhin ko kayong lahat. Ginang Lo. Maligayang pagdating, Ginang Lo. Isang karangalan. Tuloy po kayo. Ito na ang huling pupuntahan ko ngayong araw. Presidente Lee, alam ninyo kung bakit. Huli kong tinignan ang proyekto ng Kamara ng Komersyo ng Kasaganaan para sa huli. Sabihin mo, Ginang Lo. Dahil ako ay namumuhunan sa tao, hindi sa negosyo. Narinig ko, ang huling negosyo ninyo ay isang malaking kabiguan. Ngunit upang matiyak na malinis ang paglabas ng inyong mga kasosyo, ipinagbili ninyo ang pamana ng inyong pamilya para matakpan ang mga pagkalugi. Iyon ang tamang gawin. Kaya nga, hindi lang ako namumuhunan sa inyong proyekto. Lubusan akong sasali. Ginang Lo, huwag nang magsalita pa. Tuloy po kayo. Ginang Lo, ito ang aming departamento ng Human Resources. Mayroon nga pala kaming ini-interview ngayon. Kaya, ikaw si Leo? Ginang Lo, kilala mo siya? Hindi lang basta kilala ko siya. Matagal na kaming magkakilala. Mula sa Zenith Industria? Tagapamahala Son. Presidente. Ano ang posisyon? Direktor ng operasyon ng produkto. Kasama siya sa isang kumpanyang partner. Inirekomenda siya ng Zenith Industria. Ginang Lo. Dapat ba siyang gawing vice-presidente? Hindi kailangan. Maghintay ka rito. Ang interviewing ito, ako mismo ang bahala dito. Flo. Ikaw. Nag-claim ka ng 6 na taon na karanasan sa trabaho. Ngayon, pag-isipan natin. 6 na taon mong ginugol sa kama. Nagkunwaring vice-presidente ng Zenith Industria. Kumikita ng 1 milyon kada taon. Flo, tayo. Malinaw na naaalala ko. Hindi ka naman talaga nagtrabaho. Kahit isang araw, di ba? Flo, para sa ating nakaraan, huwag mo akong ganyanin. Nakikiusap ako sa'yo. Samahan.
Sa pagitan natin, ano ba ang pinagsasabi mo? Tingnan mo, malaking pagkakamali lang yon. Napakahalaga sa akin. Ng oportunidad na ito. Kalimutan mo na lang ito. Tingnan mo ang sarili mo. Alalay ka lang ni Jenna. Ngayon natuto ka ng magmakaawa. Flo, magkasintahan tayo noon. Nitong mga nakaraan, hindi kita mapigilang isipin. Oh, talaga. Presidente Lee, pasok na kayo at ang team ninyo. Makita nila kung ano ang ginagawa ng aplikanteng ito. Ano akala mo sa sarili mo? Hinahawakan mo ako. Sa ugali mong ganyan, kukuha kaya ang Prosperity Chamber ng tulad mo? Anong klaseng lugar ang akala mo? Ang Prosperity Chamber? Ang lakas ng loob mong hawakan si Ginang Lo. Gusto mo bang mamatay? Leo Song. Bilang HR manager ng Prosperity Chamber, ako ay opisyal na. Nagdi-disqualify sa'yo sa interview. Flo, ang galing mo talaga. Akala mo ba ako, si Lisong, hindi makakasurvive kung wala ang trabahong ito? Ganoon ba? Flo, ang naive mo. Hello, darling. Anong nangyari? Jenna, kailangan mo akong tulungan. Si Flo, ang lakas ng loob niyang insultuhin ka sa harap ko. Si Chlo. Hindi ba ako ang nagpakuha sa'yo ng interview sa Prosperity Chamber? Nasa kamara ng komersyo ng kasaganaan si Flo. Nagpapanggap siya bilang Ginang Lu. Naging mamumuhunan na siya sa kamara ng komersyo. Inihiya niya ako sa harap ng publiko at hinayaan ko lang. Pero ang kapal ng mukha niya, kinainisan ka rin. Ilagay mo siya sa speaker. Ako na ang bahala kay Henry. Henry, sa ngalan ng Zenith Industria, bilang tagapangulo nito, sinasabi ko sa iyo na si Chlo ay aking mortal na kaaway. Siya ay wala kundi isang tagapaghatid. Isang mandaraya. Kung maglakas loob ka dahil sa kanya, nasaktan ang mga tao ko. Maniniwala ka, ang proyektong imperial na look na pinagtatrabahuhan natin ay wala kang mapapala. Ginang Lo, hindi natin kayang mawala ang imperial na look. Nakasalalay ang lahat dito. Jenna, makinig ka sa akin. Nasa panig ko na ngayon si Presidente Lee. Kung akala mo ay magagamit mo ang proyektong imperial na look bilang panakot para bantaan ang mga tao ko, hindi ako magdadalawang isip na tanggalin ang Zenith Industria. Nag-invest ang Zenith Industria ng 10 milyong dolyar para sa 40% bahagi. Akala mo basta-basta mo lang kaming matatanggal? Sino ka ba? Sige, subukan mo ako. Gumagawa ka ng sarili mong hukay. Presidentally, pag-isipan mo ito. Sekretarya Fang, kunin mo agad ang 10 milyong dolyar. Paalisin ko ang Zenith Industria sa larangan. 10 milyong dolyar. Maghihintay ba tayo hanggang sa bumalik si Ginoong Cheng? Hindi na kailangan. Ako ang nasusunod dito. Sundin mo ang sinasabi ko. Kapag naibaba ko na ang Zenith Industria, ang 10 milyong dolyar na ito ay magiging karagdagang puhunan ko sa Kamara ng Komersyo ng Kasaganaan. Ginang Lo, ako, si Henry Lee, sumusumpa sa aking buhay. Sa loob lamang ng 1 buwan. Garantiya kong makukuha ko ang Kamara ng Komersyo ng Kasaganaan na doblehin ang halaga nito sa merkado. Naniniwala ako sa iyo. Bakit nakatayo ka pa riyan? Kailangan pa bang palabasan kita? Anong silbi mo? Sinabi ko sa'yo na mag-apply ka bilang direktor ng operasyon ng produkto. At sinira mo pa rin. Hindi mo lang sinira ang mga plano ko. Nawala mo pa sa atin ang deal sa imperial na look. Jenna, wala akong ideya na makikita ko siya. Ako. Hello, Ginoong Son. Ay, aksidente lang yon. Hindi na kailangang magpaliwanag. Wala lang yung pagkawala ng proyektong yon. Bukod pa riyan, kumita pa rin tayo. Pero yung maliit na gastador na yon, si Chlo, malamang halos naubos na ang pundasyon ng Lu Grupo. Sa ngayon, di ba? So ang sinasabi mo, tama pala ang ginawa natin? Eksakto. Para mapigilan ang pundasyon ng Lu Grupo, na lubusang maubos ni Chlo, kailangan natin bilisan ang pagkuha natin sa Lu Grupo. CJ, Grabe naman ito. 10 milyong dolyar yan. Hindi 10,000. Bago mo galawin ng ganyang kalaking halaga, napag-usapan mo ba muna sa akin? Ethan, huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Ginoong Cheng, pakiusap kumalma ka. Gumawa lang ako ng kaunting pag-aayos. Ang imperial na look ay talagang isang dekalidad na proyekto. Tumahimik ka. Kailangan ng kumpanya ng cash ngayon.
kung malaman ng mga tao na kulang tayo sa pondo? Naiisip mo ba kung ano ang ibig sabihin noon para sa Lu Grupo? Naiisip mo ba? Kung ikukumpara sa pagkamatay ng kapatid ko, alin ang mas malaking krisis? Ano ang ibig mong sabihin? Pinagbantaan mo ba ako? Hindi. Ethan, ang ibig kong sabihin ay, kontrolado ko ang lahat. Ibalik niyo ang pera namin. Ginang Lu, huwag mong isiping ang pagtatago mo dyan ay makakalutas ng problema. Ang mga ari-arian ng grupo ay bumaba ng 30%. Lumabas ka na ngayon at bigyan mo kami ng paliwanag. Kinuha ng Lu Grupo ang pera namin at ginastos ng walang pakundangan. Hinihingi namin ang kasagutan. Isang kasagutan. Mga Ginoo, Ginang Lu ay makikipagkita na sa inyo. Tara na. Sige, sino ang namumuna sa pag-aaklas laban sa grupo? May respeto ba kayo sa akin, bilang inyong tagapangulo? Anong nagyayabang ka dyan? Naipit na ang pondo ng Lu Grupo, nawala ang pera namin. Ibalik niyo ang pera namin. Ngayon din, kung hindi namin makuha ang pera namin ngayong araw, huwag niyo kaming sisihin sa nangyayari. Sekretarya Fang, ipatawag mo ang accounting dito. Ngayon, ang sino mang gustong mag-cash out, ibigay nyo ang pera nila. Ngayon, Ginang Lu, hindi pwede. Ang mga account ng kumpanya ay halos walang laman. Sino ang nagsabing wala na tayong pera? Ang card ko. Walang limitasyon. sa aking pananaw, kung pera lang ang solusyon, hindi yan problema. Slow, nagpapanggap ka pa? Ang Lu Grupo ngayon. Kaya mo bang mag-ipon ng 50 milyong dolyar? Ang kapal mo, kulong ng mga shareholder ng Lu Grupo ito. Sino ka ba't bigla ka nalang pumasok? Katawa-tawa ang Lu Grupo. Isang bagay lang ang dahilan kung bakit ako narito ngayon. Bilhin ang bahagi ninyo. Jenna, maniwala ka o hindi, sa isang salita lang, mapapaluhod ko ang Zenith Industriya ninyo, sa harap ko. Nagmamatigas ka pa? Isang tagapaghatid ka lang, na nagpapanggap na ginang Lu. Bakit ka pa nag-aaksaya ng hininga sa kanya? Mga Ginoo, ang Zenith Industriya ay baguhan pa lamang. Ngunit ang pagiging leader ng industriya ay isang bagay na mangyayari lamang sa tamang panahon. Kaya nga inaanyayahan ko, kayong lahat, na sumali sa Zenith Industriya. Heto, tignan ninyo itong mga ulat pinansyal, mga Ginoo. Ano, 30 milyon na cash flow. Ginang Lu, gusto naming mabawi ang aming pera. Ibalik ang aming pera ngayon din. Ginang Lu, ibalik nyo na ang pera namin ngayon din. Ibalik nyo na ngayon. Lahat kami ay lilipat na kay Ginoong Zhao. Slow. Ngayong pagkakataon, tapos ka na. Ayos. Ang babait naman ng mga oportunistang ito, dahil hinahamak ninyong lahat, ang Lu Grupo. Masaya akong ipakita sa inyo kung ano talaga ang kayang gawin ng Lu Grupo. Si Henry Lee ng Kamara ng Komersyo ng Kasaganaan ay handang mamuhunan ng 10 milyong dolyar at sumali sa Lu Grupo. Si Jason Liu ng Universe Grupo ay handang mamuhunan ng 10 milyong dolyar at sumali sa Lu Grupo. Handa kaming pumirma. Sasali kami sa Lu Grupo. Kasali kami. Sasali kami sa Lu Grupo. Mahilig ka talagang magpatawa. Slow. Ang mga ito ay ang mga kumpanyang pinamuhunanan mo noon. Ang mga kahabag-habag na maliliit na startup. Nagsasalita pa ng 10 milyong dolyar. Kaya mo bang maglabas ng ganoong kalaking pera? Libu-libong milyon? Ganon lang, akala mo kaya mo yan? Eksakto, ang pamumuhunan ni Ginang Lo ang nagpataas ng halaga ng mga kumpanya namin ng 12 ng beses. Para sa akin, ang 10 milyong dolyar ay talagang medyo mahirap. Pero, pupunta ako sa bangko at isusugal ang buong kumpanya ko para suportahan si Ginang Lo. Kung gusto ni Ginang Lo, ibebenta ko pati ang damit ko para suportahan siya. Sinusuportahan ko rin siya. Ang galing ng palabas, tingnan natin kung paano mo makukuha ang pera para bayaran ang mga utang sa bangko. Mga Ginoo, umalis na tayo. Ginang Lo, Hindi namin bawiin ang aming pera. Handa kaming sumuporta sa grupo sa hirap at ginhawa. Ako rin, daragdagan ko ang aking pamumuhunan. Kayong, ang kapal ng mukha ninyong magbago ng isip ngayon. Pakiusap, bigyan niyo kami ng isa pang pagkakataon. Huli na. Ang sino mang gustong umalis kanina, ay aalis na ngayon. Ayos lang yan. Pagsisisihan ninyo ito sa lalong madaling panahon. Malalim ang bulsa ng Zenith Industriya. Malugod pa rin naming tatanggapin kayong lahat pagdating ng panahon. Henry, may 10 minuto ka, ayokong marinig. Ang Zenith Industriya, muli. Ginang Lo, 5 minuto lang ang kailangan ko. Nagpapalabas pa rin. Slow. May sasabihin ako sa'yo.
Si Simonson, ang magnating namumuno sa kalahati ng lungsod ng Ilog. Alam mo, ay ang aking Zenith Industria ng pinakamalaking kasapi. Ano, natatakot ka na? Bawat isa sa inyo dito, walang exception, ay babagsak. Tumahimik ka. Narinig mo ba yan, Chlo? Kayang durugin ka ng Ginoong Sun sa isang pitik ng kanyang daliri. Ginoong Sun, hayaan mong ako ang magturo kay Chlo para sa iyo. Bakit mo ako sinuntok? Oh, Ginang Lu. Hayaan mo na lang sila. Huwag mong lalampasan ang limitasyon. Ano? Ano ang nangyayari? Ano ang sinabi mo? Bumagsak ang stock market. Gusto nang umatras ng lahat ng mga kasapi. Ano ang nangyayari? Ngayon, ang mga kasaping iyon ay nakaharang na sa pasukan ng ating kumpanya. Kailangan mong patahanin sila ngayon na. Sabihin mo sa ahente ng Core Valley Enerhiya na hindi maaaring kanselahin ang kontrata. May inaasikaso ako ngayon. Pupunta ako roon kapag tapos na ako. Sa tingin mo ba talaga na may pagkakataon ka pa? Magsalita ka. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Ginang Lu, kasalanan ko lahat, nagpapakatanga ako. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Henry, 1 minuto na lang. Ang Zenith Industria, dapat mabangkarote. Julian, di ba? Ikaw ang nagudyok sa mga senior na miyembro ng grupo, na ipagkanulo ang grupo. May 3 araw ka para puntahan ako. Ako, pupunta para makipagkita sa isang mandaraya na tulad mo. Panaginip mo yan. Nag-invest si Simonson sa Zenith Industria. Marami sigurong pera ang inilagay mo dyan, di ba? Sinusubukan mo ang swerte mo. Kung gayon, huwag kang magalit kung ako ay magiging walang awa. Isiping na wala na lang ang perang yon. Makinig ka rin. Simula ngayon, ang Lu Grupo ay magiging akin. Tingnan mo ngayon ang dakila mong amo. Hindi siya kikilos para iligtas ka. Good luck na lang sa pag-asa mong mabuhay ng mag-isa. Naku naman. Ngayon, tungkol naman sa inyong lahat. Dahil nakaligtas kayong lahat, sa maitang ng mga kasapi ngayong araw. Hindi ako magdadalawang isip, na hayaan kayong makaraos pa ng ilang araw. Tapos na ang maitang. Ginoong Tsu, kailangan mong mag-isip ng paraan. Lahat ng pera ko ngayon ay nakatali sa Zenith Industria. Kung malaman ng mga kasaping yon na pinutol ni Chlo ang daloy ng pera ko. Tapos na ako. Alam mo ba talaga kung sino si Chloe Lo? Di ba't isa lang siyang walang kwentang tagapaghatid? Kung gayon, mali ang pagtingin mo sa kanya. Si Chloe Lo na ito. Magkaklase kami sa ilalim ng iisang mentor sa kolehiyo. Masasabi mong matagal na kaming magkalaban. Pero, laban sa kanya. Hindi pa ako nanalo kahit minsan. Ano, isang tagapaghatid lang siya. Paano siya magiging ganoon kagaling? Ginoong Tsu, pakiusap Ginoong Tsu, huwag kang magpakumbaba. Sa ngayon, bukod sa'yo, wala nang makakapagligtas sa akin. Kahit paggalawin ko, ang pondo ng Synergy grupo dito sa bansa, ang tsansa kong talunin siya, ay wala pang 30%. Maliban na lang kung ano? Maliban na lang kung siguradong sigurado ka. Nasa board meeting ng Lu Grupo, may papahayag mo ang kanyang peke na pagkakakilanlan gamit ang matibay na ebidensya, at makuha mo ang suporta ng lahat ng miyembro ng board, para sa iyong pagkuha ng kontrol. Meron ako niyan. Pasok. Vincent. Chloe, para sa'yo. Gusto mo? Ano ang ibig sabihin nito? Chloe, gusto kita. Pagkatapos ng graduation, sumama ka sa akin pabalik sa Synergy Grupo. Pasensya na, magaling ka. Pero may boyfriend na ako. Pero, Chlo. Tara, kumain tayo. Paano ka nagpapaligaw sa ibang lalaki? Kung ayaw mong magkasama tayo, maghiwalay na lang tayo. Neo, mali ang pagkakaintindi mo. Kaibigan ko lang siya. ano ang tawag niya sa akin? Hanggang walang alam. Tawagin mo siyang Ginoong Tsu. Ginoong. Ginoong Tsu. Ginoong Tsu. Ang flash drive na ito ay may mga video ng buhay ni Chlo, buong buhay. Siya, ang lalaking hinahangaan ni Chlo. Sa loob ng 7 taon, ito ang patunay. Si Chlo Lu ay isang mandaraya. Sa ngayon, maaaring nagpapapansin siya kay Jenna sa harap ng publiko, pero para sa akin talaga siya nagtatrabaho. Huwag kang mag-alala, totoo talaga yan. Ngayon, palabasin mo na siya ngayon din? Hindi ko matiis ang pagtingin sa kanya. Labas? Bingi ka ba?
Pag-usapan natin ang benepisyo. Ginoong Tsu, paano kung ganito? Kung tutulungan mo ako na mapasa kamay ang Lu Grupo, handa ako na ibigay ang 70% ng shares. Hindi ako magbabaliktad sa sinabi ko. Ngayon, nakaka-interes na ito, Chloe Lu. Ang tagal nating hindi nagkita. Ang tusong si Julian Yu ay nagpatawag ng pulong bukas ng alas 10 ng umaga sa punong tanggapan ng Lu Grupo sa lungsod ng Ilog. Halatang halata ang kanyang layunin. Gusto niyang kunin ang posisyon mo. Ang pwestong iyon, hindi niya makukuha. Hinubere na niya ang maskara sa harap natin. Sa pagkakataong ito, tiyak na kumpleto na ang plano niya para harapin tayo. Mas mahirap ito kaysa sa iniisip mo. Kung natatakot ka, may lalabas kita rito. Ang pagprotekta sa kumpanya ng kapatid ko, ang tanging magagawa ko. Sandali. Kayong dalawa. Mauna na kayo. Ikaw pala. Kilala mo si Vincent Xu? Pagkaraan ng ilang taon, ganito pa rin ang lasa mo. At ngayon, pati ang bayaw mo, ay pinag-aagawan mo, umalis na tayo. Huwag kang gagalaw. Kung gusto mong umalis sa lugar na ito, kailangan mong sumang-ayon, sa kondisyon ko muna. Maging babae ko, Chloe. Karapat-dapat ka ba? At bakit hindi? Chloe, ano ang masasabi mo? Mukhang. Ikaw pala ang kalaban ko ngayon. Ayoko rin sana, pero hindi ba't ako rin ay wala nang ibang pagpipilian? Kung may pagpipilian ako, hindi ko kailanman lalabanan ka. Chloe, sumama ka sa akin. Si Ethan Cheng, ang talunan. Kapag naaga ko na ang Lu Group, gagawin kitang tunay na tagapangulo. Ang sagot ko ay hindi nagbago. Ibig sabihin, tumanggi ka. Pero kailangan kitang babalaan. Mag-ingat ka, ang walang awang. Malamig na bayaw. Hindi mo ba napag-isipan kung paano talaga namatay ang kapatid mo? Tigilan mo na ang paghihiwalay sa amin. Chloe, isipin mong mabuti. Kapag lumabas na ako sa pintuang iyon, wala ka ng pagkakataong magbago ng isip. Hindi na kailangan. Sige. Gusto mo bang gawin ito sa mahirap na paraan? Tiger, opo. Siguraduhin mong alagaan mong mabuti ang aking matandang kaibigan dito. Ginoong Cheng, hayaan mong magpakilala ako. Ako si Tiger Guan. Ngayong nandito ako, kahit langaw, ay hindi makakalabas dito. Ang dayuhang Reaper, Tiger Guan. Lahat, makipagtulungan kayo. Sekretarya Fang, tawagan mo si Maestro Long sa Global International, at si Maestro Cheng mula sa club ng lungsod ng Ilog. Tumawag ka. Gamitin mo ang cellphone ko. Sige. Patuloy kang tumawag. Mukhang ginamit na ni Vincent ang lahat ng kanyang mga paraan ngayon. Natatakot ako na hindi talaga tayo makakarating sa board meeting. Baka. Dapat subukan kong tumawag. Kung wala akong magagawa, ano ang nagpapalagay sa iyo na kaya mo? I-connecta mo ako kay Don. Dun, ang malaking tao sa lungsod ng Ilog na kumokontrol. Sa magkabilang panig ng batas si Don. Imposible. Ni sa 1,000,000 taon, hindi ka tutulungan ni Don. At ang pinakamalaking kalaban natin sa Core Valley Enerhiya, ngayon, siya yon. Hindi lang talaga tayo tutulungan ni Don. Pumunta ka sa paliparan ng lungsod ng Ilog at sunduin mo ako. Ngayon, Sino ka? Ang kapal ng mukha mong guluhin ako. Gusto mo bang mamatay? si Chloe Lu ito. Ako ang pinakamalaking shareholder ng iyong Octagon Consortium. Nakuha ko na. Maghintay ka lang. Octagon Consortium? Ano ito? Paano ko hindi nalaman? Tayo ang pinakamalaking shareholders ng Octagon Consortium. Well, Ginang Lu, ay palihim na inilipat ang lahat ng ating kapital. At binili ang 30% bahagi sa Octagon Consortium. Ginoong Cheng, ang nangyari
Ganap nang naubos ang pondo ng ating grupo. Chloe, nagsusugal ka sa kapalaran ng kumpanya. Kung hindi dumating si Don, at kumilos si Julian, patay tayo. Tapos na. Hindi siya maglalakas loob na hindi samipot. Sa anong batayan? Ang hamak na, 30% bahagi. Paano nito mapipigilan si Don? Katawa-tawa. Sa pamamagitan nito, Walang awa. Chloe. Talagang walang awa ka. nakipag-alyansa ako sa 16 na bangko, gamit ang 30% pag-aari ng Octagon Consortium, bilang garantiya, para sa isang pinagsamang pautang. Kung magpapasya akong umatras, at hayaan munang bumagsak ang merkado. Sa loob ng wala pang isang linggo, mapipilitang matanggal sa listahan ang Octagon Consortium. Buong buhay ng manlalaro si Don. Hindi niya siguro gugustuhin. Sumabay sa akin, di ba? Mukhang mali ang pagkakilala ko sa'yo. Chloe, mas walang awa ka pa kaysa sa kapatid mo. Wala silang iniwan na pagpipilian sa akin. Nasa loob silang lahat. Hindi sila makakatakbo. Buksan ang pinto. Oh, sige na. Magaling kang artista, di ba? Sige, ipakita mo ulit sa amin. Jenna, ang peke ay mananatiling peke. Gaano man kahirap ang subukan mo, magiging isang clone ka lang sa entablado. Kayong dalawa ay nagmamakaawa para mamatay. Narito ako. Sige, subukan mong patayin ako. Ang babaw mo. Sa tingin mo ba talaga na si Simonson lang ang makakaisip ng ganoong kalaking pera? Marami siyang taong sumusuporta sa kanya na kayang magpabagsak sa iyo. Si Julian o si Vincent. Huwag kang mag-alala. Panahon nila ay binibilang na. Ang pangalan ni Ginoong Xu ay hindi mo pwedeng sabihin. May sasabihin ako sa'yo. Si Jenna dito, ang paborito ngayon ni Ginoong Xu. Ganito na lang, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Lumuhod ka ngayon at sabihin, Jenna, nagkamali ako, at pakakawalan kita. Sino ba ang nagbigay sa'yo ng kapal ng mukha? Wala ka kundi isang asong sunod sa Nieren. Nasa bingit ng kamatayan at nagsasalita ka pa rin? Tapos ka na ngayong araw. Tingnan natin kung sino ang makakapagligtas sa iyo ngayon. Chloe, maging matalino ka. Lumapit ka rito at magmano kay Jenna para humingi ng tawad. Lungsod ng ilog. Kailan pa ito napuno ng mga walang kwentang tao? Sino ang nagpapasok sa iyo? Hindi mo ba nakikita na ako ay abala? Lumabas ka ngayon. Magpakita ka ng respeto kay Don. Ang kapal ng mukha mo. Ginanglo, Ginoong Cheng. Dito po. Inutusan akong bantayan ng lugar na ito. Si Don ay malayang pumunta at umalis, syempre. Pero sila, hindi. Ano ang sinabi mo? Don. Huwag mo akong ilagay sa mahirap na sitwasyon. Ang Synergy Grupo, humaharang sa akin. Ano ba ang halaga nila? Ginanglo, Ginoong Cheng. Dito po, pakisuyo. Akala mo, magagawa mo sa akin ang lahat? Naglakas loob kang guluhin ng mga kaibigan ko? Ang aking Octagon Grupo. Hindi magpapahinga hanggat hindi sila nasa Syra. Jenna, Ikaw, Binibini. Napakabata pa. Pero napakatuso. Naglagay ka ng bitag para sa akin. Pinilit mo akong iligtas ka. Dun, pakiusap, huwag kang magalit. Ang hipag ko. Bata pa lang at hindi pa alam ang mga bagay-bagay. Oo, pinagbantaan kita. Walang sino man sa buong lungsod ng ilog ang nangahas. Nakausapin ako ng ganyan. Munting dalaga. Sa tingin mo ba talaga na hindi ko alam ang tungkol sa pinagsamang pautang mula sa 16 na bangko? Sa tingin mo, ang kasunduan sa maikling pagbebenta ay talagang magtatagumpay? Siyempre, alam mo. At hindi ako natatakot na alam mo. Anong ibig mong sabihin?
Dun, ang proyektong Core Valley Enerhiya ay tila napakahalaga para sa buong estratehiya ng Octagon Consortium. Kung ang proyektong Core Valley Enerhiya ay talagang ganoon kahalaga, kaya bang agawin ng tinatawag na Zenith Industriya? Iyon ang basta-basta, mula sa aking mga kamay. Iyon ay dahil lahat ng pera ng Octagon Consortium ay nakatali sa pakikitungo sa Lu Grupo. Wala kang sobrang pera para harapin kami. Isang maling galaw at magkakawatak-watak ang lahat. Masyado kang nakatuon sa lugrupo. Hindi mo inasahan na isang munting dalaga tulad mo ang magtatagumpay sa iyo. Dun, maaari tayong maging magkaibigan. Sabihin mo, Tungkol sa proyektong Core Valley Enerhiya, ibibigay ko iyon sa iyo ng libre. Ano ang masasabi mo? munting dalaga, masyado kang matalino kaysa sa kapatid mo. Dahil sa sinabi mo, ako, si Donzo, ay itinuturing kang kaibigan, Ginoong Cheng. Nagwagi ka na naman. Kailan ang kasal? Pagdating ng araw na iyon, tiyak na bibigyan kita ng malaking regalo. Dun. Kapatid na babae siya ni Yvonne. Eh ano naman? Dun, may kailangan akong tulong sa inyo. Mga kasama, pumanaw na si Ginang Lu. Labis akong nalulungkot, ngunit ang Lu Grupo ay hindi pwedeng walang leader kahit isang araw. Hindi man ako ang pinakakapable, ngunit ako ay tatayo, upang kumandidato bilang tagapangulo. Magbotohan tayo, lahat ng sang-ayon itaas ang kamay. Ako ang unang susuporta kay tagapangulo Yu. Sumusuporta rin ako kay Tagapangulo Yu. Mga kasama, may tutol ba? Ako ay walang tutol. Sinusuportahan ko si tagapangulo Yu. Wala rin akong tutol. Sinusuportahan ko si Ginoong Yu. Sige kung gayon. Kinikilala ko ang inyong suporta. Hindi man ako ang pinakakapable. Ngunit sa inyong buong pusong pagboto, ipinapangako ko sa inyong lahat na pamunuan kayo at ang Lu Grupo patungo sa mas mataas na tagumpay. Napakagaling. Sa ngayon, ginagamit ko ang aking kapangyarihang mag-veto. Sa bawat mungkahi mula sa pulong ng lupon na ito, walang naaprubahan. Tingnan mo ang sarili mo. Nakabalik ka nga. Pero, huli ka na. Ang bagong chairman ng Lu Grupo ay ako. Bingi ka ba? Sinabi ko na sayo. May veto ako. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan? Ang katotohanan, ikaw ay isang mandaraya. Ginamit mo ang pangalan ni Ginang Lu, ng loko ng mga tao, ng api sa mga kasapi, at naglakas loob kang sumigaw sa harap ko. Shinzing, peke ba ako? Ginang Lu. Hindi ko naman sinabing peke ka. Eh bakit nandito kayong lahat? Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob para iboto si Julian? Isang grupo ng mga kasapi, na takot sa isang mandaraya. Mga gwardya, hulihin niyo ang mandarayang ito, ngayon din. Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob. Nahawakan si Ginang Lu. Lahat kayo, lumabas. Ethan, binabalaan kita, huwag kang magkamali muli. Habang nandito ako ngayon, ang mandarayang ito ay hindi makakapasok kahit isang hakbang sa Lu Grupo. Ang kapal mo, Julian. Kasintahan ko man siya o hindi, alam kong mabuti. Si Ginang Lu ay naglalagay lang ng bitag upang makita kung sino talaga ang may balak na sirain ng Lu Grupo. Ang mga naniniwala kay Ginang Lu, manatiling matatag. Ikaw ang kumakalat ng kasinungalingan tungkol sa akin. Lihim kang nakipagtulungan sa Synergy Grupo upang mamuhunan sa Zenith Industriya. Julian, ikaw ang nagtangkang mag-alsa. Hindi ko ito palalampasin. Ngayon, ipapakita ko sa lahat ng mga direktor at mga kasapi kung sino ka talaga, mga gwardya. Dalhin ang aking saksi. Hindi mo inaasahan ito, di ba, Chlo? Ngayon, personal kitang ibababa mula sa pedestal na yan at ilalantad kung sino ka talaga. Tagapangulo Yu, narito ang ebidensya. Hayaan nating makita ng lahat. Ang tunay na mukha ng babaeng ito, si Chlo. Hayaan mong makita ng lahat kung anong klaseng babae talaga si Chlo. Sino ang mag-aakala na ang ating Ginang Lu ay ganyan kababa noong araw?
Julian. Ang kapal ng mukha mo, Julian. Gumamit ka pa ng Photoshop na larawan para Sir Ansiginang Lo. Alam kong ganyan ang sasabihin mo. Meron din akong video, at marami pang mga kaklase, na handang tumestigo para sa akin. Gusto mo bang tawagan ko sila, isa-isa at tanungin? Flo, ano ang masasabi mo? Aaminin mo ba, o hindi? Julian. Nandito ka't nagkakalat ang kasinungalingan at kalokohan. Kalokohan yan. Ano ba ang pakay mo? Ako, nagkakalat ng kalokohan. Ikaw, bilang asawa ni Ginang Lu, hayagang niligawan ang kapatid niya, at tinalikuran siya. Wala kang moralidad, masama ang iyong mga intensyon. Tama po, Ginoong Cheng. May utang kayong paliwanag sa amin. Paano mo naipasok dito ang isang mandaraya? Ano ba ang laro mo? Tiyak ako, na si Ethan, ginawa na itong kalokohan, nang higit sa isang beses gamit ang mandarang ito para lokohin tayo. Tama, ang ginagawa niya, ay nagpapakita ng kanyang tunay, taksil na kulay. Kung tatanungin mo ako, siya, ay sinusubukan lang makipagsabuatan sa peke na Ginang Lo, para sakupin at wasakin ang ating Lu grupo. Tapos na ba kayong lahat? Ngayon, ay turn ko na. Matibay ang ebidensya laban sa'yo. May sasabihin ka pa ba? O baka may iba ka pang magagawa? Tapos ka na, ha ha ha. Sino ang may lakas ng loob na maging ganito kapalalo? Dapat alam ko na. Sino pa kaya ang makakapagsundo sa kanila, mula sa paliparan, maliban sa iyo, Don? Wala nang iba. Si Ginang Lo dito, ay narito ngayon para sa pulong ng lupon. Pero ikaw, Ginoong Shu, nagpadala ka ng mga tao para pigilan siya ng sapilitan? Tama ba ako? May utang kang paumanhin sa kanya, kaya ikaw ang dakilang Don. Ano naman? Paano nito mapapatunayan kung sino siya? Sa aking kapangyarihan bilang Don, kapag ipinadyak ko ang aking paa, yanig ang buong lungsod ng ilog. Ngayon, siya, ay, si Ginang Lo. May problema ba dito tungkol dyan? Kung gayon, tumayo ka. Ipakita mo ang sarili mo. Tinatawag kitang Don. Bilang paggalang sa iyong karanasan, pinapakita ko ang aking paggalang. Pero sobra-sobra na ang yabang mo. Bata, alam ko kung saan ka papunta. Wala kang ideya kung nasaan liga ko. Ang pagpatamba sa iyo ay parang larong bata lang. Gusto ng Don na subukan? Sige, kaya ako mismo ang titingin kung gaano kalakas ang iyong synergy grupo. Talaga. Ipasa ang aking utos, agad na buhayin ang buong network ng Synergy Grupo, magkaisa laban sa Don. Hayaan nating makita ng Don kung ano ang meron tayo. HMP, bata, gusto ko ang tapang mo, totoo talaga. Pero para harapin ako, hindi ka pa handa. Hello, Mang Lee, ano ang dahilan ng tawag mo? Ha? Oo. Gagawin ko ang sinasabi mo. Talagang aayusin ko ang lahat. Ako ito, si Don. Ay, nako, paano ko hindi maiintindihan ang ibig mong sabihin? Kung wala ka, wala sanang Donzo ngayon. Kaya, Don. Gusto mo pang ipagpatuloy? Batang babae. Sumuko ka na, narinig mo naman. Malakas ang kapit ng Synergy Grupo, huwag mong gagalitin. Yung mga tawag na natanggap ko, galing sa mga taong hindi ko kayang kalabanin. Hindi sa ayaw kitang tulungan. Yung lalaking yon, sira ulo talaga siya. Ang Synergy Grupo ngayon, ay nagbebenta ng todo ng mga shares nito. Binawasak ang buong merkado. Kung magpapatuloy ito, ang buong ekonomiya ng lungsod ng ilog, ay titigil. Sige. Ipapahayag ko, si Julian Yu, bilang bagong tagapangulo ng Lo Grupo. May tutol ba? Wala akong tutol. Wala akong tutol. Wala ring tutol sa akin. Tutol ako. Sa tingin mo mahalaga ang opinyon mo? Hindi pa nga ako gumagalaw. Ano, hindi ka man lang maglakas loob. Naharapin ako. Isang galaw, subukan mo ang 100 round. Hindi ka pa rin mananalo. Hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. May 5 minuto ka. Pagkatapos noon, walang kasunduan sa kwartong ito. Ang mas malaki kaysa sa akin. Kaninong tawag ba yon? Napakabata pa rin sa huli. Binibini, umalis ka na, agad. Ilalabas kita rito. Sandali, hindi pa tapos ang laro. Hindi siya pupunta kahit saan. Gagawin ko ito bilang paggalang. Sa ating nakaraang pagkakasamahan bilang magkakasamang disipulo, mayroon kang 5 minuto.
Pinanghahawakan mo pa rin ang iyong dangal, ha? Mula ngayon, si Tagapangulo Yu, ang magiging Panginoon ng Lu Grupo. Bakit hindi na lang palitan ang pangalan nito? Bilang Yu Grupo, ha. Leo, ikaw nga ang tunay na halimbawa ng isang bully na nagtatago sa likod ng kapangyarihan. Ikaw, Ay nako, napakayabang mo pa rin kahit nasa pintuan mo na ang kamatayan. Ha, 1 minuto na lang. Nasaan na siya? Maghintay ka lang. Paano kung lumuhod ka na ngayon at panoorin namin kang maghintay? Ha? ha. Lumuhod ka ngayon. Ang apat na Titan. HMP. Chloe, ito na ba, ang malaki mong plano para pabagsakin ako? Pero ang hindi mo alam, ay ang apat na manager na narito, ay Pawang, pinakamalapit kong kaalyado. Ginoong Kao, talagang plano kong dumaan sa inyo, hindi ko inasahan, na makikita kayo rito ngayon. Masyado pong mapagbigay, Ginoong Shu. Ikaw, lumuhod ka sa harap ng apat na manager na ito. Ngayon din, Chloe, tapos ka na. Hindi mo talaga iniisip na sapat na ito para pabagsakin ako? Ang aking synergy grupo ay nakatayo ng matatag. Sa loob ng mga dekada, hindi natitinag. Iyon ay dahil mayroon kaming malalim na estratehikong pakikipagtulungan sa apat na manager ng ang apat na Titan. Ikaw ay nagkamali. Huwag kang magsalita ng napakaaga. Dahil nang ahas akong imbitahin, ang apat na manager na ito rito ngayon. Ibig sabihin, 100% akong sigurado na mapapabagsak kita. Ikaw at anong hukbo? Sige. Kung gayon, sige, tanungin mo ang apat na manager na ito. Tingnan natin kung sino ang handang tulungan ka. Nasa sa iyo na ang bola. Ako, si Ryan Kao, ay handang italaga ang buong yaman ko para suportahan ang Lo Grupo. Kung magsasabi si Ginang Lo ng salita, ako, si Felix Jean, ay maaaring magbuhos ng mga mapagkukunan sa merkado kaagad para suportahan ang Lo Grupo. Ginoong Kao, Ginoong Jean, ginagawa nyo talaga ito? Hindi lang iyon. Ipapaalam ko sa inyo kung ano ang tunay na kapangyarihan ng Lu Grupo. Talaga. Naghanda na ang South Crest Team ng lahat ng kinakailangang pondo. Naghihintay kami sa inyong utos, Ginang Lu. Ang 10 kamara ng komersyo sa ilalim ng Northview Grupo ay handang sumunod sa inyong utos, Ginang Lo. Ginoong Kao, mali ang pagkakaintindi ninyo. Impostor lang siya. Bakit siya ang tutulungan ninyo at hindi ako? At saka, binibigyan kayo ng synergy grupo ng 15% bahagi ng libre. Ginoong Shu, ang aking paninindigan ay hindi na mas malinaw pa, hindi ba? Hindi, imposible. Tatawagan ko ang pinuno ng apat na Titan, si Ginoong Jiang, ngayon din. Ang Lu Grupo ay tapos na. Bakit kayo pumapanig sa kanya at hindi sa akin? Dahil ibinigay ko ang buong Lu Grupo sa apat na Titan. Wow! Ginang Lu, ang galing ng galaw mo. Ibinigay mo ang Lu Grupo sa apat na Titan. Sa ganitong paraan, ligtas na ang kinabukasan ng kumpanya. Walang nang pangamba tungkol sa pera o mga mapagkukunan. Wow, napakagaling. Talagang napakagaling. Marami ka ng malalaking bagay na nagawa ng mag-isa, nang hindi man lang ito napag-usapan sa akin. Ang Lu Grupo ay hindi naman talaga para maging pag-aari ng isang tao lamang. Inangat ko ito sa mas mataas na antas. Dapat ay masaya ka. Baka tama ka, pagkatapos ng lahat, ang Lu Grupo ang panalo. Ginang Lo, tunay kang hindi makasarili. Kita mo, nanalo tayo. Chloe, huwag kang masyadong magyabang. Idinaan mo ang apat na Titan ngayon, at ganap akong tinapos, ngunit malawak ang imperyo ng aking synergy grupo. Ito ay dulo lang ng malaking yelo. Sa susunod, tingnan natin kung anong ibang mga Diyos ang maaari mong dasalan para sumaklolo sa iyo. Ikaw ang dapat mag-alala tungkol sa iyong sarili muna. Anong ibig mong sabihin? Mula ngayon, ang Synergy Grupo ay tapos na sa lungsod ng ilog. Chloe, ang yabang mo naman. Sa ngayon, ang Lu Grupo ay isang hungkag na balat na lamang. Anong karapatan mo na manghimasok sa aking Synergy Grupo? Dun. Kailangan ko kayong mag-freeze ng lahat ng liquid assets ng Synergy Grupo. Kaya nyo ba yun? Huwag kang mag-alala. Kahit ako'y mabangkarote, kakagaitan ko pa rin ng malaki ang Synergy Grupo. Mga kasama, gagamitin natin ang bawat sentimong meron tayo para ibagsak ang Synergy Grupo ng isang bagsakan. Ginang Lo, hindi ba't sinabi mo, ililigtas lang natin ang Lu Grupo? Hindi wawasakin ang Synergy Grupo? Sino ang may lakas ng loob na humawak sa aking Synergy Grupo? At sino ang posibleng makawasak sa Synergy Grupo? Kalimutan mo na ako. Kahit ang apat na Titan ay wala sa akin.
Ang aking Synergy grupo ay isang tunay na world class. Dambuhala. Bakit hindi mo tanungin ang lahat ng narito? Tingnan mo kung may hindi nakakaalam. Sa Vast Horizon grupo mula sa Gininto ang Tuktok, o sa pamilya Chagens mula sa Kanlurang Estado, sila ang tunay na, nakakatakot na puwersa sa aking likuran. Ang isang maliit na kumpanya tulad ng Lo grupo, sa kanilang mga mata, ay isang hamak na langgam lamang. Ginang Lo. Pakiusap, pag-isipan muli. Ang Lu grupo, kahit kami ay isang langgam lamang, hindi titigil, hanggang maging alikabok kayong mga kapitalista. Chloe, baliw ka na. Alam mo ba, ang magiging resulta nito? Magpatuloy, mga ginoo. Ginang Lo, sigurado ka ba? Ano man ang maging resulta? Wasakin ang Synergy grupo, ano man ang maging resulta. Ikaw. Sige, ipasa ang aking mga utos. Ang 16 na kamara ng komersyo ay sabay-sabay nakikilos at durugin ng Synergy grupo. Hindi, Chloe. Sabihin mong tumigil sila. Inaamin kong talo ako. Sumusuko na ako, tama na, dahil sa ating guro. Palayain mo ako. Sabi ng ating guro, na ang pagpapatawad sa iyong kaaway, ay katulad ng paglalagay sa iyong sarili, sa tuntungan ng Verdugo. Chloe, kung palalayain mo lang ako at ang Synergy grupo, handa akong sabihin sa iyo ang tunay na dahilan kung bakit namatay ang iyong kapatid na babae. Hindi namin kailangang sabihin mo sa amin yan. Ang Lu grupo ay nasa kasalukuyang kalagayan nito dahil lahat sa iyong mga pakana. Kahit nung nasa bingit na ng kamatayan si Yvonne, ikaw ang nagbago ng kanyang gamot, ang ganoong klaseng mababang paraan. Hindi ako bababa sa ganoon. Napag-isipan mo na ba kung sino ang mas gustong mamatay si Yvonne? Ikaw. Huwag kang maglakas loob na magsinungaling. Para iligtas ang sarili mo, isinisi mo lahat sa akin. May ebidensya ako. Pakiusap, hayaan mo na lang ako at ang Synergy grupo. Hindi siya pupunta kahit saan. Magkasabwat kayong dalawa, wala sa inyong dalawa ang makakatakas. Ginang Lo, sa ngayon, bagsak na ang Synergy grupo. Isang napakalaking halaga ng puhunan, ang bumabalik sa merkado. Sila, ay humihingi ng iyong tagubilin. Kung, lulunurin ng buo, ang malaking halagang ito ng puhunan. Lulunurin lahat? Mabuti. Gawin mo. Huwag ka nang umasang Macauleyos. Hayaan mo siyang umalis. Naniniwala ka talaga na ang pagkamatay ng kapatid mo ay walang kinalaman sa kanya? Magtiwala ka sa akin. Hindi gagawin iyon ni Vincent. Wala na siyang natitira. Wala siyang dahilan para magsinungaling sa atin. Chloe, magkikita pa tayo. Hoy! Hoy, Ginang Lu. Wala akong kinalaman dito. Pinuwersa nila akong gawin ito. Nagkamali ako. Patawarin mo ako, pakiusap. Julian, ninakaw mo ang pondo ng kumpanya, ginamit ang mga naipon na asset para sa ilegal na kita, at nagtangkang pumatay. Dalhin ninyo siya, at ihatid sa pulisya. Hoy, Ginang Lu, Ginang Lu. Tigilan. Chloe, wala akong ginawa. Pakiusap, huwag mo akong ipahuli. Saan galing ang mamahaling relos na suot mo, sa iyong pulso? At saan galing ang malalaking ari-arian, na nakapangalan sa iyo? Chloe, alam kong nagkamali ako. Magbalikan na tayo. Naalala mo ba? Sabi ko, pagkatapos kong pumasa sa civil service exam, magpapakasal na tayo. Magpakasal na tayo. Ang pagpapatawad sa iyo, ay usapin ng batas. Ang gagawin ko, ay personal kitang ihahatid sa korte. Chloe, Paano naman kayong lahat, mayroon pa bang may ayaw? lubos kaming sumusuporta kay Ginang Lu. Ginang Lo, Hoy, Ginoong Cheng. lahat, magtagay tayo, kay Ginang Lo at Ginoong Cheng. Ang baso ninyo, Ginang Lo. Sa totoo lang, hindi ko inakala na sa ganito kaikling panahon ay tataas ka mula sa isang simpleng tagapaghatid sa mga tuktok na hindi naabot ng iyong kapatid. Tingnan mo ngayon, pamamahala sa Lu grupo at Synergy grupo ang namamahala. Mismo si Don ay pinag-uusapan ang pag-alis at pagpasa ng Octagon Consortium sa iyo para pamahalaan. Lahat ay salamat sa inyong patnubay, Ginoong Cheng. Ako dapat ang magpasalamat sa inyo. Tumutulong lang ako, yun lang. Masyado kayong mapagkumbaba, Ginoong Cheng. Ang inyong kakayahan ay kitang-kita ng lahat. Sa totoo lang, mas bagay kayo sa posisyong ito kaysa sa akin. Ano ang sinasabi ninyo? Mula ngayon, bakit hindi na lang kayo ang bahala sa lahat? Ano sa palagay ninyo? Well, ikaw naman. Lumaban lang ako para mabuhay at humawak ng negosyo ng kumpanya.
Ngayon, gusto kong makita kung ano pa ang nasa labas. Mag-isa? Bakit hindi? Paano kung magsama tayo?